Agad na sumalang sa plenaryo ng Senado ang panukalang pagbuo ng Independent People's Commission o IPC. Ito'y matapos na ianunsyo ng Malacanang kahapon na kasama na ito sa priority bills ng LEDAC. Nagbabalik si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Ipinaliwanag ni Senate President Vicente Sotto III na suportado ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang pagbuo ng Independent People's Commission o IPC. Ayon sa senador, ipinresenta nila ang panukala sa Pangulo at sumang-ayon ito. Kaya nga inanunsyo na rin ng Malacanang na isama ang IPC bill sa prioridad na panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Si Mother Bang may mga suggestions siya. We wrote down some of his suggestions. Agad namang sumalang sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas kahapon. May ilang itinanong si Senate President Sotto na nais din daw malaman mismo ng Pangulo. Isa na rito na hindi maaabuso ang kapangyarihan ng IPC kapag nabigyan na ito ng ngipin na mag-imbestiga laban sa mga anomalya sa gobyerno. How we can ensure that the powers of this commission will not be abused and will not be weaponized for political agenda. Ayon naman kay Senator Francis Pangilinan, sponsor ng panukalang batas, hindi ito mangyayari dahil ang taong bayan mismo kasama sa maaaring kumilatis sa gagawing investigasyon ng IPC. When people are, the citizens themselves are engaged directly with the process of searching for the truth, we believe that the transparency is encouraged and promoted, and therefore accountability will follow. Tinanong rin ni Senator Sotto, baka naman madoble lang ang mag-iimbestiga kung meron na namang Ombudsman at Department of Justice. Pero nilinaw namang imbis na makalito, makakatulong ang IPC sa investigasyon sa katiwalian. We know the provisions in this bill that ensures that the functions will not duplicate those of the Ombudsman and other investigative and prosecutorial agencies. Yun ang isa sa mga nababanggit noon na sinasabi, baka pareho lang yan ng trabaho ng Ombudsman at saka ng DOJ. We saw it necessary to create a separate commission, not to be in conflict with the Ombudsman, Office of the Ombudsman, or with the Department of Justice, but to work with the Ombudsman and the Department of Justice. Magkakaroon din ng dalawang prosecutorial teams ng IPC na ang miyembro ay ang mga piskal mula sa Ombudsman at DOJ. Kaya naman kung sakali, hindi nakakailanganin pang magkaroon muli ng fact-finding o case build-up ang Ombudsman at DOJ kapag isinumite na sa kanila ang mga rekomendasyon na kasuhan ang mga sangkot sa anomalya. Naniniwala naman ng Senado na posibleng sa susunod na taon agad na maipapasa ang panukalang batas. Samantala, isa din naman sa prioridad ng LEDAC ay ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Senate President Sotto, sa ngayon ang target nila i-define muna ano ba talaga ang ibig sabihin ng political dynasty para mabilis nang maipasa ang batas. Ang importante kasi kanina sabi naman ng Presidente, define muna natin ano ang political dynasty. Yung muna i-define natin. Kung na-define natin yun, madali na yung... Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.